Gandang umaga po mga kapatid. Sa ating pagtupad sa ating misyon, ang pinakamahalagang sangkap na di dapat mawala ay ang puso. Puso. It's the heart that counts. Iba ang mula sa puso. It's the heart that matters the most. Lalo na sa usapin ng pagmimisyon at pag-ebanghelismo. Si Jesus ay isang tagasagip, rescuer. Meron siyang misyon ng pagsagip, rescue mission. Ang ating teksto ngayong araw ay nagsasabi, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ngunit si Jesus ay hindi isang pangkaraniwang tagasagip. Siya ay isang mahabaging tagasagip, compassionate rescuer. Ang sabi sa Mateo 9:36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito. At hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastor. Si Jesus ay hanggang sa ngayon ay isang tagasagip na merong malaking puso, merong mahabaging puso. Kapag ka ating siniyasat ang ebanghelyo, ating mapapansin na si Jesus ay ginagabayan ng kahabagan. Halimbawa sa Mateo 14:13 hanggang 14. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman yun ng mga tao, sila ay naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yun. Nahabag siya at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Sa Mateo 15 naman, versikulo 32, tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, nahahabag ako sa mga taong ito. 3 araw na ngayon kasama natin sila at wala na silang pagkain. Ayokong paalisin sila ng gutom, baka sila mahilo sa daan. Sa Mateo 20:29 hanggang 34, makikita natin, matutunghayan natin ang 2 bulag na lalaki na nakaupo sa gilid ng kalsada papunta sa Jericho. Sila ay namamalimos at humihingi ng habag. Ang sabi, si Jesus ay nahabag sa kanila at hinawakan sila sa mata, hinipo ang kanilang mata, at agad-agad sila ay nakakita at sumunod sa kanya. Isang ketongin ang nakita ni Jesus at naitala ni Marcos. At katulad rin ng ginawa sa iba, punong-puno ng kahabagan si Jesus at kanyang hinawakan ang lalaking ketongin. Sa Lucas, mayroong istorya tungkol sa isang babaeng balo sa Nain na ang kaisa-isang anak ay namatay.
Siya ay nasa funeral procession para sa kanyang anak nang makita siya ni Jesus. At sabi, nang makita siya ng Panginoon, ang kanyang puso ay napuspos ng kahabagan. Pagkahabag, compassion. Si Jesus ay punong-puno nito. Tayo na tinatawag ang sarili nating mga Kristiyano at nagsasabing mga tagasunod tayo ni Jesus ay dapat sundan ang kanyang yapak. Meron din tayong misyon ng pagsagip. Hindi ba sabi sa atin ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan kung papaanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. So, tayo rin ay sinusugo ni Jesus sa misyon. At dapat sa ating paghayo, pinakamabuti na sa ating pagganap sa misyon ay sangkapan natin ito ng puso ng kahabagan. Kung babalikan natin yung ating teksto ngayong umaga, ang isang tao na merong mahabaging puso na katulad ng ipinakita ni Jesus ay merong tatlong bagay na ginagawa. Unang-una, ang isang taong may mahabaging puso ay nakikita ang pangangailangan ng kanyang kapwa. Sabi sa Mateo 9:36, nang makita niya ang mga tao, siya ay napuspos ng kahabagan. Nakita niya ang pangangailangan ng mga tao at napuspos siya ng kahabagan. Nakita muna ni Jesus bago siya nagkaroon ng habag. Ngunit sa totoo lang, talagang si Jesus ay puspos na, punong-puno na ng kahabagan sa kanyang puso. At iyon ang nagtutulak sa kanya para makita ang dapat niyang makita. Ang mga Pariseo at ang mga leader relihiyoso ng panahon yun ay nabigo o sadyang tinanggihan o kinaligtaan na makita kung ano ang nakita ni Jesus. Nakita ni Jesus ang mga maniningil ng buwis, ang mga prostitutes, ang mga ketongin, ang mga pulubi, ang mga tinatalikdan ng lipunan. Nakita niya ang mga bulag, ang mga lumpo, ang gutom, at yung mga sinasapian ng masasamang espiritu. Nakita niya ang mga nanlulumo at nanghihina, walang kakayanan. Nakita niya ang maraming mga bagay na hindi nakikita o ayaw makita ng iba. Ang kanyang mga mata ay mayroong kakayanang makakita ng pangangailangan at pait na nararanasan ng mga tao. Tayo kaya mga kapatid, anong nakikita ng ating mga mata? Kung meron tayo halimbawang kapitbahay na na-infect ng COVID, paano tayo nagre-react? Nakikita ba natin yun? Nahahabag ba tayo o tayo'y nandidiri, natatakot, umiiwas? Kung tayo'y nagsasabing tayo mga Kristiyano, bakit hindi natin makita? Hindi natin maramdaman
ang pangangailangan ng kapwa natin na nasa tabi lang natin, nasa paligid lang natin. Hindi totoong tayo yung mga tagasunod ni Kristo kapag ayaw nating tingnan, ayaw nating makita, ayaw nating damhin ang hirap, pangamba at pangangailangan ng ating kapwa. At ano ang nakikita natin? Nakikita natin ang sarili nating pangangailangan, ang sarili nating kakulangan, ang nakakapukaw ng mga bagay na gusto nating magkaroon tayo, ang mga material na yaman na gusto nating matamo, yun ang nakikita natin. Sa simbahan, anong nakikita ng ating simbahan? Nakikita natin sira na yung ating gusali, kailangan ng pinturahan, kailangan ng ayusin ang ilang mga pasilidad, kailangan tabasan yung malalagong puno, kailangan gawin ang mga physical na mga bagay sa paligid natin, sa ating tahanan. Yun ang nakikita natin. Wala namang masama na makita natin ang mga bagay na yan. There may be nothing wrong with these things. Ngunit, kung wala tayong ibang nakikita, kundi ang sarili nating pangangailangan, kundi ang sarili nating mga hinahangad, kundi ang ating pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Paano yung ibang tao na nangangailangan ng ating tugon, ng ating kandili, ng ating pagkalinga? Gusto nating maproteksyonan tayo ng husto sa COVID. Kahit na hindi para sa ating islat sa bakuna, kukunin natin para maproteksyonan ang sarili natin. Uunahin natin ang sarili natin at kakaligtaan natin na yung islat na yun ay nakalaan dapat para sa iba. Pero kukunin pa natin. Ganyan ang mga Pilipino. Ganyan ang karamihan. Pero tayong mga Kristiyano tayo, hindi tayo dapat ganoon. Ang isang mahabaging Kristiyano ay may puso na dapat nagpapahalaga sa pangangailangan, damdamin, sitwasyon, at sakit na nararamdaman ng kapwa-tao natin. Mga kapatid, bilang mga taong simbahan, bilang mga nag-aangkin na tayo mga tagasunod ni Jesus, naway ating matutunan na tumingin sa paligid natin, magmatyag, gamit ang mata ng ating Panginoong Jesus. Bilang mga tao na mayroong mahabaging puso, dapat nating makita ang pangailangan ng mga tao sa paligid natin. Ikalawang bagay, ang isang tao na mayroong mahabaging puso ay nagdadasal para sa pangailangan ng iba na magkaroon sana ng katugunan. Sabi sa Matthew 9:37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Si Jesus mismo ay inutusan ng kanyang mga alagad na magdasal para sa pagkakaroon ng mga available na taga-ani. Alam niya na yung ani ay hindi maisasagawa yung pag-aani.
maliban na mayroong sapat na mag-aani. Mga kapatid, ano ang madalas nating ipinagdarasal? Ano ang laman ng ating mga dasal? Normally, laman ng ating mga dasal ay paghingi ng proteksyon sa Diyos para sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating simbahan. Ipinagdarasal ba natin sa Diyos na sana'y tugunan niya ang mga pangangailangan ng iba? Na naway marinig din ng Panginoon ang daing ng mas maraming tao, lalo na sa panahon ngayon, na ang daming nahihirapan, ang dami ang tao ang lubos na naghahangad ng kagalingan. Ipinagdarasal ba natin sila? Isinasama ba natin yan sa ating mga panalangin? Wala namang masama kung ipagdasal natin ang pangailangan natin, ang proteksyon natin, ang pangailangan ng iglesia. Walang masama doon. Ngunit kung walang ibang laman ang ating panalangin, kung hindi ang mga bagay na patungkol lamang sa sarili natin o sa ating pamilya o sa ating simbahan, hindi yun sapat. Sapagkat kung tayo may mahabaging puso, kailangan nating makita at isama sa ating panalangin ang katugunan sa panalangin at kahilingan, mga inaasam ng ating kapwa-tao. Mayroong isang lola na talagang mapanalanginin. Nakikita siya ng kanyang mga anak, ng kanyang mga apo, na pagkagising niya, siya ay nagdadasal na. At bago matulog, hanggang sa mga sandali ng buong maghapon, madalas siya ay nagdarasal. Isang umaga, napansin siya ng isa niyang apo na sa halip na nagdarasal siya, siya ay nagbabasa ng dyaryo. Basa siya ng dyaryo, hindi siya nagdadasal. Tinanong siya ng apo niya, Lola, bakit? Anong nangyari? Bakit? Nagsawa ka na ba ng kakadasal? At hindi ka na nagdadasal ngayon, nagbabasa ka na lang ng dyaryo, sabi niya. Alam mo, apo, tinitihap sa pagbabasa ko ng dyaryo, tinitingnan ko kung ano ang dapat kong ipagdasal. Sapagkat sa dyaryong ito, narito yung mga taong nangangailangan, makikita mo rito yung mga biktima ng krimen, mga usapin na kailangan ng ating panalangin, at yun ang hinahanap ko. Kung anong makita ko dito, isasama ko sa aking dasal. Ganun tayo dapat, mga kapatid. Hanapin natin. Napanood natin sa balita, may mga taong nangangailangan ng bakuna, ng ayuda, and so on and so forth. Isama natin sila sa ating dasal. Huwag lang yung puro sarili natin ang ipinagdarasal natin. Mga kapatid, kung tayo ay magdarasal ng tapat at sapat, intense, para sa ating kapwa, para sa ating mga nasa paligid, tayo mismo ay kikilos para tumugon sa kanilang pangailangan. Mga kapatid, ang isang tao na mayroong mahabaging puso ay kumikilos para tugunan ang pangailangan ng tao, ng kapwa-tao. Madalas hindi na natin kailangang lumayo para mag-evangelize. Maaaring ang mga tao na nangangailangan ay nasa tabi lang natin, kapitbahay lang natin.
Kung baga madalas tayong mga Kristiyano, tayo malayo ang tingin. Kung saan-saan tayo nakatingin at hindi natin nakikita yung mismong nasa tabi lang natin. May sakit, naghihirap, nag-iisa, nangangailangan ng tulong. Pero anong ginawa natin? Ang kahabagan o pagkahabag, kung ating titingnan sa pamamagitan ni Jesus o sa katulad ng ginawa ni Jesus, ay nahahayag sa ating pagiging sensitibo na makita ang pangailangan ng ating kapwa-tao, sa ating katapatan na magdasal upang ang kanilang pangailangan ay matugunan, at sa ating kahandaan na kumilos upang makatugon sa pangailangan ng ating kapwa. Mga kapatid, naway ang ating mundo na nangangailangan ng ating sanlibutan, ang ating kapaligiran at kapwa-tao na nangangailangan ay masumpungan tayo, makita tayo bilang isang pamayanang mahabagin. Isang klase ng pamayanan na nabubuhay, sumasaksi, at naglilingkod. Nagpapahayag ng mabuting balita na nagmumula sa ating puso. Hindi lang sa bibig, sa puso natin, sa ating buong pagkatao. Ganyan dapat ipinamumuhay ang pagiging Kristiyano. Not just from the mouth, but from the heart. Kapag kung hindi natin gagawin yan, anong saysay ng ating pagiging Kristiyano? Wala naman tayong puso. At kung wala kang puso, ligtas ka sa heart attack. Pero hindi ka naman tatanggapin sa kaharian ng Panginoon kahit paligtas ka sa heart attack, sapagkat wala kang puso. Ang Kristiyano, ang mananampalataya, ang nagsasabing siya'y sumusunod kay Kristo, ay dapat may puso na mahabagin. Yan, mga kapatid, ang katangian ng isang tunay at tapat na misyonerong Kristiyano. Sa pangalan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Amen. To God be the glory.